Aquarius, hi! Welcome to Mystic Queen PH at ito ang inyong weekly reading for July 29 to August 4, 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo lang kung gusto nyo mag-book for a private reading. At maulan ngayon, no? Dito sa Pilipinas, so be careful, no? Take extra careful sa inyo. May bagyo tayo. Okay, let's see, Aquarius. What's coming to you this week? Clarity. Kaliwanagan sa inyong situation, especially in making decisions. So, malinaw na sa'yo kung ano yung gagawin mo, sino ang pipiliin mo, ano ang pipiliin mo. Napakaganda niyan kasi, di ba, pag gulong-gulong isip mo, feeling stuck ka talaga eh. So, at least ngayon, malinaw na sa'yo ano yung path na tatahakin mo. Oy, flexibility. This is being adaptable. I think marami ka ngayong magagawa ngayong week na to. You will be more busy, flexible, pwedeng magdadagdag ka ng bagong abilities, skills, no? Para mas marami kang kayang gawin. Kasi flexible ka eh. 'Di ba? Hindi ka lang nakapokus sa isang bagay, hindi ka lang sa isang expertise magaling. May alam ka rin sa iba, kaya flexible ka. Iba naman, pwede tong physical na flexibility, like mas ano ka ngayon, magja-jogging, mag-exercise, you will take care of yourself, especially your health, no? Yung kalusugan. Mas magkikikilos ngayong week na to. You also have protection. Yes, you are protected, Aquarius. Protection from the negative energies. And of course, kayo rin mismo, gumawa rin kayo ng mga actions on how to protect your energies. Kasi pwedeng meron dyang mga nega energies around you na pwede mong ma-pick up. So, take necessary actions in protecting your energy. Paano ba mag-protect ng energy? I-research nyo na lang. Or you can also wear mga protective crystals para ma-shield ka from nega energies around you. Let's see your overall energy. You have the Two of Swords. So, ayun na nga. May decision making ka kasi. Decision making. So, kailangan mo talaga ng clarity. And the Two of Swords tells you that you have your own free will. Meron kang free will na mag-decide which path to take. And at the same time, meron ka ring abilities like yung psychic abilities mo. Use that. Kasi yung instinct mo magsasabi anong path ang iti-take mo. And there's also clarity, di ba? Magkakaroon ka na ng kaliwanagan. Your challenge is the Seven of Wands. Yung iba sa inyo nahihirapan kayo mag-set ng boundaries, lalo na if you are a people person. So, yung mga people person, mahilig yan sa mga tao, kausap nila, ganyan. Oo. Or yung mga kasalamuha, gusto nila marami silang connections, friends. Kaya lang minsan, if masyado ng parang lahat pinapapasok mo sa buhay mo, may mga tao na minsan nagtitake advantage dun sa kabutihan na binibigay mo sa kanila. So, I think it's time for you to set boundaries. Okay? And yung iba sa inyo, pwedeng didistansya muna kayo sa mga kaibigan na akala nyo makakabuti para sa inyo, lalo na yung mga bad influence sa inyo. Alam nyo naman yan eh, kasi mararamdaman nyo yan na nung naging kaibigan mo yan, na-impluwensyahan ka, parang example, tinamad ka or naguguluhan ka na sa buhay mo. O dahil siguro sa influence ng ibang tao sa'yo. So, ngayon, ang challenge sa'yo is kung paano mo ipoprotect yung sarili mo dito sa mga influence, outside influence, na nakukuha mo sa mga taong nakapaligid sa'yo. Let's see your opportunity.
You have the Six of Swords. So, as an opportunity, you're moving on, you're moving forward, you're moving to a calmer water. So, yung iba sa inyo na kung kayo ay nagkaroon ng kaaway or nagkaroon kayo ng misunderstanding with someone, mas pipiliin mo ngayon na manahimik at mapunta sa isang sitwasyon na walang stress, walang gulo. Oo, iiwas ka sa ganon. Let's see your blessing. You have the Queen of Pentacles. Yes, magpo-focus ka sa mga kapaki-pakinabang na bagay. Doon ka mas mabiblessed. Sa career mo, sa business mo. Kumbaga parang you will turn, meron kang babaguhin dito eh. Babaguhin mo yung mga nagbibigay ng stress sa'yo into a, parang ano eh, ang tawag doon, alchemy, oo, na i-alchemize mo yan, i-convert mo yung stress sa opportunities. I-convert mo yan into inspiration. Okay? Yung iba sa inyo, meron kayong mga resources, bagong resources to, na ibibigay sa inyo. This can be sa trabaho nyo, sa business nyo. Meron ding leadership role for you sa inyong career na magsisimula. Okay, so let's see what's the Two of Swords. The Moon, o diba? The Moon is about your instinct, your intuition, connecting to your higher self. So, major decision to para sa iba sa inyo, Aquarius. Let's see, in what area of life tong major decision na? 11th house. Oh, yun na nga. Di ba nabanggit ko sa inyo kanina, yung mga connections, friends, na hindi magandang ano sa inyo, influence, tatanggalin nyo yan. So, mahirap para sa inyo na gawin, but you have to do it. Okay, let's see, what is the Seven of Wands? The Ace of Cups. As a challenge. Okay, so pwedeng nahihirapan kang i-express yung totoong nararamdaman mo. Alam mo, minsan ayaw natin na mag-cut off ng tao sa buhay natin because, we love the person or we care for that person. Kaya lang, may mga pagkakataon kasi na kailangan natin yung gawin para yung tao na yun matuto on their own. Lalo na kung masyado na silang reliant sa'yo. Yung tipong nakaasa na sa'yo lahat. Okay? So, kasi kapag hinahayaan mo lang yan, you're not giving that person a favor. So, parang mas lalo mong pinahihirapan yung situation niya kasi hinahayaan mong umasa sa'yo at hindi maging independent. So, minsan may mga kailangan tayong tiisin, oo, na kailangan mong i-let go para matuto sila na to be on their own. Let's see, what is the Six of Swords? The Tower, oh. Oo, parang meron ka ritong sisirain para may mabuo ka ulit na bago. Oo. More of a transformation for some of you Aquarius. Transition ito. You have the opportunity to destroy something, no? Pag sinabi natin destroy is parang sisirain, di ba? Parang negative siya. But I think itong i-destroy mo is something unhealthy, something that is toxic, something that is not good for you. Gusto mo doon mapunta ka na sa isang lugar na kung saan mas may kapayapaan ka ng isip, mas maayos yung takbo ng buhay mo. You have the Knight of Wands as your blessing. So, I think you will be more free, no? Mas malaya ka na magagawa yung gusto mo. Mas magaan yung pakiramdam mo kasi binawasan mo na yung burden, yung mga dinadala mo sa sarili mo. Na i-let go mo na yon. So, your blessing is freedom and also creativity. Diba? May sun, may liwanag. There's happiness, there's good luck, energy for you. You have the ring. The ring is about commitment. So, I think mas magiging committed ka sa sarili mo. Sa mga gusto mong magbago sa'yo for the better. You're reaching for the stars, Aquarius. Marami ka pang gustong ma-achieve sa buhay mo. At alam mo na yung mga inilet go mo ay parang pabigat sa'yo na nahihirapan kang umangat. Kaya ngayon,
mabilis ka nang umangat kasi nilet go mo na yung humihila sa'yo pababa. Meron talaga kayong major decision. Okay? That's for sure. Sometimes the best decision is no decision at all. So yung iba naman sa inyo, kung hindi pa kayo ready to have a decision, that's for you to do, no? Nasa sayo yan. But of course, kung meron kang kailangan ng pagdesisyonan ngayon na, magtiwala ka sa sarili mo, no? Sa iyong judgment. Change course. See? May bago kang direction na tatahakin. A closed door is an invitation from life to move in an even better direction. It's time to change course. Yes. You are moving to a better direction, Aquarius. Okay? So that is your reading. Thank you so much. Bye.